Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. No. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Ano po? Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos, tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na po kayong panghiya dito Ako, totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seat... puro if yan ha. Ibig sabihin, if... Kung... If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Nandito yung mga operatives ng ano eh, ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back na naman ho mga kabalitaan. Kamusta ang lahat? At nagbabalik naman ho tayo sa ating programa. Magbibigay tayo ng reaction sa mga video ating ipanunurin at ihahatid ho natin sa inyo dyan mga kabalitaan. Dito lamang ho sa inyong pinaniniwalaang YouTube channel. Sa ating munting bahay, Dadagan Balita News Update Reaction Video. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, tara let's G na ho. Subscribe na kayo para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon po, hindi ho tayo magtatagal, papakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayun, grabe mga kabalitaan, napakalutong ho yung kanyang mga binibitawang salita al laban ho sa WAD Committee na ito mga kabalitaan. Alamin na ho natin kung ano ito. Let's get it on. Let's G. Isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president? Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi. Anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko bang pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EJK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon, pagkatapos i-connect mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. Objection talaga yan. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka.
ang problema ko, pinayagan ng mga chairman yung statement. Eh, paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Oho. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Oho. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nag-guide mo yung kasama mo. Eh, yun Wala nga, nga mag-guide eh. yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay parang yung tsorya ng Binay. Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganun ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan eh. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Ang hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. yung pinatay ng NPA, natatanggap niya. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi mo. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi niyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No?
Pero Kong, siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin Ang nila liwanag naman eh. aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang pinagsusulat niya doon. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes no gumawa ng affidavit. Waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talagang habang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa po ata ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So, kanina talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, Anong connection ngayon at mo hinaharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo siya dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga kadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga kadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga para daw talaga. Tinanggal na? Oo, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sani Trillanes na siya pala ay nakikipag, ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan
sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di kayo umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan. Ang direksyon talaga Oo. para papasukin ng ICC sa ating bansa at ang dating senador na yan, kung Opo. totoo ang sinasabi nyo, siya pa lang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita Inamin po niya. Inamin po nakakita niya. ka ng isang Pilipino Oo. na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Opo. So, ganito rin eh. Ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Oho. Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Oho. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Oo. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oho. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Oho. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Oho. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oho. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong niyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung representante ng Subic, ang kanya, chismis ang batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Tsaka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon,
Ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba meron bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oho. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Opo, pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Muna. Oho. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ako eh. Hindi, si Nelson pa. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit kasi, sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa ating ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Anong pagkakaiba? Oo. Para tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Oo. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment? Hindi ba? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko. Next week. Ako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double, dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano, ko nga, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagpoproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. Pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun ba? Kasi anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko kung wala naman natin nag-motion kung na siya inimbitahan. Kaya nga, gusto kong nga tanong ngayon, bakit po? Halimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si dating Congressman Nery Colmenares. Dating Congressman Nery Colmenares. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit.
Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... Kay De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo si dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag, doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo nahalata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Eh, magkaawa yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang Opo. hiwalay yun eh. Opo. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Eh, Duterte. paano kung halimbawa, yung talagang ano, paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality The cold of an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, oy, doon ka. Ikaw doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang Tapos- tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka ron ng mahigit na 10 oras? Mag-aalas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa tsaka ngayon pinrubok nito. Kaya may plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Totoo po. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun. bakit nga po? Naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ng ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para... Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Si Kalida, kung tama. Di dapat tinawag siya na si dating Solicitor General Kalida. Jose Kalida. Kahit papano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po ang statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... muna isang paragraph.
Yung unang paragraph Ayan muna. po. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yon, lumilitaw. Hindi ko Opo. rin mabasa, mali. Ito Pero, yan, malaki. Ayan, ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if. Kung. Opo. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Oho. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC, doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin, yung, parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Oho. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh, lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Halimbawa, Burundi, opo. nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalaps na yung ano eh. Ayun. Oho. Jurisdiction. O kaya mali siya eh. Oo. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal na. Yung prosecutor na yun, Opo. nakakalimutan niya, nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na. Nag-lapse na. Expired na. Oo. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC, Jen, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Oho. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial. Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Oho. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, walang jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magakuha ng jurisdiction ng over my person? Oho. Mariosep naman. Alright, so yun na po mga kabalita, no? Narinig na ho natin, hindi na ho natin in-interrupt yung diskusyon ni Congressman Marcoleta dahil alam ko po na marami hong manonood dito kaya iwas interruption tayo para tuloy-tuloy at maintindihan ho
ng mga tagapakinig kung ano po yung nilalaman ng diskusyon ni Congressman Marcoleta sa pamamagitan ho ng saganang mamamayan ng Net25 mga kabalitaan. So nakikita ho natin dito, ang daming lapses, ha? Yung mga abogado pala doon sa Kongreso, yung mga representative, mga sasabihin na lang natin na ewan ko kung kamangmangan ba o dahil hindi na nakapag-focus dahil inuna kasi yung kanilang layunin na talagang ididiin ho si Tatay Digong Duterte. At ang masaklap pa ho dyan, huli ka Balbon, ha? Si Tambaloslos, nalaman ho, ayon pa sa binanggit ni Congressman Marcoleta, nga yung mga taga-ICC andun pala sa bahay mismo ni Martin Romualdez. I don't know kung ano, ba't nandoon? Ha? Yun pong malaking katanungan mga kabalitaan. Then ayon pa kay Marcoleta, na yun daw ang tagagawa ng script nila para ho itanong direkta sa ating mahal na Pangulong Duterte sa pagdinig na iyon mga kabalitaan. So, unti-unti na ho nating nalalaman kung ano po ang kanilang mga plano laban sa ating presidente. Kung ano ang kanilang magiging aksyon patungkol ho dito mga kabalitaan. So, ang dami hong observation si Congressman Marcoleta. Kaya kung may pagkakataon sa susunod na pagdinig, sana makapag-isip at magkaroon ng sapat na oras itong si Marcoleta para upang makadaluho sa naturang pagdinig. At titignan ho natin ito kung makakapalag ba ho itong Huwad Committee dahil alam ho natin na ayaw ho talaga nilang makita o even dumaluman sa mga pagdinig dyan sa Kongreso. Dahil siya ay isang malaking tinik ho nila. Sana naintindihan ho natin, kaya ko po hindi hininto, hindi ininterrupt dahil nagugustuhan ko at hinimay-himay ko po yung mga impormasyon na kailangan ho nating malaman upang magamit ho natin sa ating reaction video sa channel na ito mga kabalitaan. Napakatindi talaga yung plano, yung game plan pala ng Huwad Committee na yan. Nagpapagamit na rin pala ni Trililing. So, isa lang ho yung manifestation natin dyan mga kabalitaan na ang lahat ng ito ay planado ng BBM administration. Lalo pa sa ambisyosong Congressman Martin Romualdez. Maaari na nating sabihin na kasama ho dito si Liza Araneta Marcos dahil sila ay malaki ang galit ho nila sa mga Duterte. Ang problema nga lang, ay hindi naman siguro problema, ang pagkakamali lamang ng Huwad Committee na ito ay yung kanilang pag-imbestiga na kuno para sa in aid of legislation. Doon ho sila nagkakamali dahil yung kanilang ginawa ho na pambababoy ho sa ating presidente, vice-presidente ay malaking tulong ho yan sa karera sa politika ng mga Duterte, mga kabalitaan. Yun po ang kabaliktaran. Akala siguro nila na makukuha nila ang simpatsya ng taong bayan. Doon ho sila nagkakamali mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag niyo pong kalimutan. Agad-agad, i-subscribe niyo na para mas lagi pang malaman niyo ang mga kaganapan sa ating lipunan. Sa mga bagong salta, OFW, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat. At sa mga kasamahan nating vloggers, support nyo rin po sila mga kabalitaan. Tandaan nyo po, itong programang ito ay mag-ihahatid natin yung mga katotohanan na pilit nilang itinatago na hindi ipinalabas sa mainstream media ng ating bansa. Dahil sila ay natatakot na malaman ng sambayanang Pilipino ang kanilang layunin na pabagsakin ang pamilya Duterte, burahin o mabura sa larangan ng politika sa ating bansa. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.